top of the line na adventure bike ng Honda. Try natin, meron dito ano eh, meron dito ng lubak. Try natin yung lubak. Ulang niya, easy. Ibenta lang natin ito ng mura. Sarap. Paganda ang tunog. Wala akong ibang alam na big bike na may touchscreen. Ito lang. Para lang ako naka-scooter dito. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. So ito na, first ride natin dito sa 2022 Honda Africa Twin. So sumama na sa atin, dapat tingin lang sama na natin. So kompleto sa ano, accessories na to. All black, Africa Twin BCT, sana abot natin. Like, ang maganda rito, 2K Odo lang siya. 2467 Odo. Natin start. Okay, urban mode. Okay yan, urban mode. Sir, thank you. Yeah, thank you. Oh, lakas. Kinakabahan ako actually. Laki kasi nito eh. Tapos ang bigat. Kaso kahiyaan na. Kailangan natin ano eh. Kailangan natin panindigan. Tulad dito. Silip muna tayo, syempre. Lakas. Grabe yun. Urban pa lang yun ha. Urban mode pa lang yun. Napakalakas na. Alam niyo naman tayo. Lagi tayong kinakabahan eh. Pag first ride tapos alam mo yung sobrang laki at sobrang powerful. Pero tama si sir, talagang ano nga to, pag yumatakbo ka ang gaan-gaan na. Tsaka sarap no, scooter siya na adventure bike. Sarap gamitin, my goodness. Sarap, sobrang sarap kasi nakakatabad na kaya mag-clutch. Ang sarap ka na naka-scooter ka lang. Pero meron tayong konting traffic dito. Konting traffic test sa may signal light. Hindi ko alam signal light, ayun pala. So medyo kakaiba yung signal light niya no. Parang push button lang din siya. So ito yung ano, pinakatatay ng lahat ng adventure bike na Honda. Ito yung pinaka top of the line. Siyempre no, ano siya, naka 21 inch. So pag 21 inch, napakaganda nito sa off-roading trail kasi nga mataas yung seat height, mataas yung ground clearance niya dahil naka 21. Ginawa talaga yon pang off-road. Tapos pagka yung ngayon naman, nilabas ngayon, hindi na naka 21, ginawa naman nilang 19 para bumaba yung seat height. Napakasarap gamitin. Tapos all black, machong macho no. Tapos kita nyo naman, tinakbo 2.4 lang. Para sa isang 2022 bike, 2,400 lang ang tinakbo. Grabe yun no. Try natin yung ano, touring mode. Ano ba, sinaswipe to? Ano to yung touchscreen? Hindi ko magawa. Hindi ko magana yata yung ano, hindi magana yung touring. So ito yung nakaka-intimidate sa malalaking motor no. Yung pag U-turn Woo! Okay na ako sa urban. Baka nakakalula na masyado yung ano eh. Try natin dito tayo dumaan. Solid no? Ganda ng handling oh. Woohoo! Sarap. Napasarap yung kwentuhan namin kasi meron kami mga common friends ni sir. And hindi na natin siya sinama sa vlog kasi medyo for privacy purposes. Ayun, napakasarap. Alam mo yun, sobrang ganda ng suspension. Medyo matigas lang yung puan niya kasi ang purpose nun para para yung seat height hindi na madagdagan ng height kasi mataas na siya eh. Pero yun nga, so ganda ng electronically controlled suspension to. Napaka-comfort, grabe yun. Parang nag-iisip na nga ako eh, parang gusto ko ng palitan si 450MT. Kaya lang, subukan muna natin kung kaya ko. Kung kaya ka ba talaga. Pero sarap kasi, di ba? Automatic, tas naka-adventure bike ka. Ang traffic naman pala dito, may ginagawa. So it's always a blessing na makatry ng mga ganitong bikes. Ano ko, malakas ang busina na ito eh. Sarap. Sarap. Mamaya try natin yung touring mode. Pero urban pa lang, parang sold na ako eh. Medyo nakaka-intimidate pag nakahinto. Naka full tank kasi. Sarap. Sarap ng hangin. Ito medyo parang mahirap dito napili kung U-turn spot. Ang laki ng U-turn ba yan? Ay naka. Ano ko ba? Nakaka-intimidate eh, laki kasi.
Kailangan na talaga sanayan eh, no? Kasi alam mo na, syempre, tuwing first time talaga ganun. Kailangan intindihin nyo na. Tuwing first time, pero hindi naman siya ganun kahirap gamitin pala. Kailangan lang masanay ka lang sa ano niya. Kasi magta-transition ka eh, di ba? From a lighter bike to a bigger bike and heavier. Syempre, pag bigger bike, heavier. Kailangan mo lang mag-transition. So, may adjustment period lang tinatawag dyan. Parang nung una, kasi kahapon lang, naka Honda Giorno tayo kahapon. Imagine. From Honda Giorno, bigla kang gagamit ng Africa Twin 1100 DCT na napakasarap gamitin, no? Napaka-laki. Actually, dito yung speed. Hindi na usapan dito yung speed eh. Yung comfort na. Kasi gagamitin mo to for sure pang ikot-ikot sa malalayo. Ikot sa Pilipinas, ganun. Kailangan na talaga, ano? Mas mag-iingat. Ayun. So pag U-turn, mas maganda i-trail brake mo sa likod. Yan, para mas smooth ng transition. Yung weight transition pag sa likod ng ginagamit. And sa kasamaang palad, ito maambon na. So pasensya na kung may mga patak-patak kayo makikita sa lens dahil maambon at lumalakas ang ambon, nagiging ulan. Ay, sarap pag nasa highway. Ang sarap pag ride. Tapos napaka-presko. Malamig ang panahon, di ba? Magandang handling. Magandang handling niya. Sarap talaga ng automatic. Ang sarap. Para lang ako naka-scooter dito. Scooter na mataas ang sitting position mo. Kita mo lahat. Kita mo yung bunbunan ng mga riders. Pre, madami yung helmet mo sa ibabaw. Try natin buksan yung aux light. Ayun. So naka-low mode naman tayo. Ayun, tapos si sir meron pa siyang Harley. So soon, tignan din natin yung Harley niya. Pero sa ngayon kasi isa lang ang kaya nating i-drive. Tsaka lobat din yung Harley, kaya sayang di natin nasama sa video. Papastart din sana natin eh. Ano yan? 1800 yan, diba? Malapit. 1800cc yan. Yung kagandahan ng malakas ang torque. Pwede na agad mauna rin sa kung merong commotion or kumpulan ng mga sakyan sa isang spot. Makapunta ka na sa lugar na clear para mas safe ka. Mahirap kasi bumuntot dun sa sa traffic na siksikan. And then pag nasa clear na lugar ka na, pwede ka na mag chill ride. Mahirap bumuntot na hindi mo nakikita yung nasa unahan. So bilang mga motor, lugi tayo pag karambola, lugi tayo dun. So pag kailangan mo ng power, yun yung kagandahan ng bibigay sa'yo ni Africa Twin. Kasi pwede ka mag chill ride sa kanya kasi automatic siya. At the same time, mayroon siyang power para maka-overtake kung kinakailangan. At kung tahimik ang pipe mo, hindi mo nakahanapin yung tunog-tunog na yan. Basta magra-ride ka na lang. Sarap. Try natin, meron dito meron dito ng lubak. Saan na ba yun? Mawala. Yun. Try natin yung lubak. Ulang niya, easy. Bali wala yung lubak. Talaga kagandahan ng adventure bike. Bali wala yung mga lubak-lubak sa kanya. Pero so far, wala akong masabi dito. Tsaka ito, ibibenta lang natin ito ng mura. Kaya sa mga interesado dyan, naghahanap ng full size, top of the line, automatic adventure bike. Yan, mag-comment lang kayo or mag-message na lang kayo directly sa ating Viber or sa page natin sa Katingin Bikes sa Facebook para sigurado kung makadirect na lang kayo sa akin. So ito na, nasa garahe na si Africa Twin 1100 DCT. It's a 2022 model. So yung difference ng 22 model sa current model ngayon na 24 is itong front wheel niya. Kumbaga talagang adventure siya, full blown adventure kasi naka 21 inch yung front wheel nito. Unlike sa 24 and up, naka 19 na lang. So ginawa nila yon para malower yung seat height. Kaya ngayon mas mababa na yung seat height ng mga Africa Twin kasi medyo mataas talaga to. Itong 22 and below na Africa Twin. So pakita ko sa inyo yung difference sa seat height. Kaya natin sakyan. So pag didiretso ka lang, para sa mo. So ayun, abot naman natin tip nail
Sa unang sampa, may intimidate ka sa kanya kasi medyo may kabigatan talaga. Siyempre, 1100. Tapos talagang malaking adventure bike siya. Pero kasarapan naman sa kanya pag umaandar na. Parang hindi ka malaking adventure bike. And then mayroon siya mga accessories kagaya nitong alloy visor, headlight grill, Hepco and Becker crash guard, TDD aux light, radiator guard, Marco air horn. Tapos in-spray nila ng parang anti-scratch paint. Ano, yung muffler. Hanggang dito. May kasama tong SW Motec na side pannier. Kaya lang hindi natin nakuha. Ipapalalamove na lang natin dito. May GV splash guard na rin siya. Pag GV, syempre original yan. Napakatibay na plastic. Tapos may bracket dito. Maganda rito, tubeless na siya. Front and rear. And kung makikita niyo yung suspension niya rito, mayroong wire. Tapos may kulay blue na aluminum dito. Sa kabila may wire din. Ang maganda rito, front and rear suspension niya ay electronically controlled. So meaning, yung computer, yung ECU ang nag-a-adjust ng suspension mo. Depende sa sitwasyon. Kaya sobrang comfort. Pati yung preload niya adjustable. Yung seat height. Kaya ano, pag dalawang passenger, pag may luggage, pag solo, kusa mo ma-adjust with the push up of button sa menu. Kaya sobrang comfort dito. Kasi hindi mo na kailangan magtimpla-timpla ng suspension. On the fly, pwede mo siyang i-adjust. Hepco and Becker handguard, napakahalaga nito kasi pag natumba ka, usually napuputol yung mga brake lever, clutch lever, tsaka itong plastic na to masisira kagad to. Dito siya naka-mount to. Ganyan naman yung clamp niya. Ito meron siyang double take, side mirrors. So branded to. Yung gamit niya pang adjust is RAM mount. Made in US. Meron na rin tayo ditong plastic shroud para yung hangin hindi mapunta sa rider. Meron na rin pala tayo ditong quad lock cellphone holder. Then check natin yung kanyang TFT display. So parang sa lahat-lahat ng mga big bike, ito lang yung alam kong TFT display na touchscreen. Kita nyo naman, ang ganda ng animation. Alam mo, manonood ka ng movie. Wala akong ibang alam na big bike na may touchscreen. Ito lang. So kung kaya may alam kayo, paki-comment down below kung ano pa yung touchscreen. Kita nyo naman, yun o. Diba? High-tech, para ka may tablet. Pipili ka ng riding mode. Yan. Iso-swipe mo lang siyang ganyan. Diba? Sobrang high-tech eh. Kasi pwede rin pala dito up and down. Para babago yung mga riding modes niya. Yan. So right now, naka half power lang tayo pag naka urban mode. May traction control, electronic brake control, ABS. So napaka high-tech. Kita niya full tank tayo. Kaya medyo kabigatan talaga. Tapos tinakbo lang nyo, 2,483 kilometers lang. So fresh na fresh. And wala siyang kahit anong gas-gas. Yun. Pakaganda ang tunog. And then, makikita nyo rito, di ba? May lever dito, pero hindi siya clutch lever. Wala talaga siyang clutch lever. Ito, parking brake lang yan. So, para ma-parking brake mo siya, patakin mo lang siyang ganyan. Tapos, ganyan. May maliit na knob dito. Siya yan magiging lock. And then, pag di-disengage mo na yung parking brake, pull mo lang ganyan. So, yun na. And kaya siya walang clutch lever kasi naka-dual clutch transmission to. So meaning para siyang XADV 750 or the Rebel 1100 DCT na meron din tayo dito sa kabilang nakapark. So meron tayo ditong automatic and manual. Pwede mo siyang i-manual mode. Pag naka-manual mode, gamit ka rito ng parang paddle shift. Dito yung plus. Tapos dito naman sa kabila yung minus. And maganda rito, meron siyang cruise control. Ayan, so pwede mong iset dito. So parang kotse rin yung function niya. Masarap to pang Philippine Loop, maganda pang long ride. Tapos syempre, pag may backride ka, komportable rin siya kasi makapal yung at malapad yung foam ng upuan. Kaya komportable ka talaga dito tapos upright riding position kasi adventure bike. And then napansin ko pa dito, meron siya naka-engrave na 1100 dito. Tapos may emblem ng Honda na napaka-elegant ng dating. And ito, metal plate siya, aluminum plate na kulay black. So, nice touch. Talagang premium na premium. Kasi ito talaga yung top of the line na adventure bike ng Honda. Full-size adventure bike. Tapos nakita natin dito, meron siya parang spoiler dito. So, ito parang natingin ko, parang ano siya. Accessories din to eh. Kasama yata siya nitong shroud dito. Para yung hangin, bisa tumama sa'yo, pag ganyan yung hangin. Ganyan din sa kabila. Hindi siya masyadong pansinin pag biglang tingin. Pero kasi black din siya, pero ang ganda oh. So, kompleto na. Ilo-long ride mo na lang. Napakalupit. Sarap gamitin. Kailangan mo lang talaga medyo medyo sanay ka na sa mga malalaking motor or medyo long-legged. Tapos to meron na rin siyang center stand. Meron na rin pala siyang GB Racing Engine Guard. And then dito makikita natin nakalagay yung dual clutch transmission. And available na nga pala to sa Katingin Bikes. Yung brand new price nito is 1,170,000. Pero dito ngayon, sa Katingin Bikes, 980k na lang siya, tapos negotiable pa. Yan. So sa mga interesado, mag-message na lang kayo sa page natin sa Facebook, Katingin Bikes, or mag-message sa ating direct SMS message, 0943-550-9357.